Opo, meron po at saka pumili po tayo ng mga outstanding graduates natin. Yung mga walang absent, yung mga Opo. Opo. mga 100% ang check. Opo, at saka yung mga perfect sa quizzes at saka sa post-test nila. Wow, ang dami-dami mga ideas na sinasagawa pala dyan sa Katubig. Okay, maraming salamat po ulit, Miss Silma. Siya po ang ating station manager ng Radyo Kasugbong 97.3 MHz FM sa Katubig, Northern Samar. At mula po dito sa One Nutrition, One Nation ay congratulations at saka good luck po sa lahat ng mga gagawin pa ng Radyo Kasugbong. Maraming salamat po. Okay, magbabalik po ang inyong One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na marami mga sanggol na may edad 6 na buwan pataas ay malnourished dahil sa hindi sapat ang dami at hindi tama ang kalidad ng kanilang pagkain. Ang malnutrisyon ay maaaring sanhi ng maling pamamaraan sa pagpapakain sa bata at sa pagsigang at infeksyon. Para sa kalusugan at wastong nutrisyon ng mga sanggol, bigyan sila ng karagdagang pagkain o complementary food. Pagsapit ng 6 na buwan habang pinagpapatuloy ang pagpapasuso. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na hindi kailangan matakot mag-oil the way? Ang mga pagkain niluto sa mantika ay may dulot na dagdag kalorya at sustansya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Mga kaibigan, dumako na po tayo sa ating technical segment dito sa One Nutrition, One Nation. Tulad ng nasabi ko kanina, dahil lumalaki na si baby, kailangan na niya ng karagdagang pagkain dahil hindi na sapat yung breast milk para sa maayos niyang paglaki. Ito po ang tinatawag nating complementary feeding. Kailan ba ang tamang edad para bigyan si baby ng solid foods? Ano ba ang mga batayan sa pagbibigay ng tama at sapat na complementary food para sa wastong nutrition ni baby? Kailangan ba tayong bumili ng special food ni baby? Pwede na ba siyang pakainin ng gulay, ng isda, ng itlog? Para sagutin ang lahat ng mga katanungan na yan ay inimbita natin ang isa sa mga national trainer ng Infant and Young Child Feeding na siya ring Monitoring and Evaluation Officer ng Helen Keller International. Siya ay walang iba kundi si Miss Dolly Fatima Riario. Masustansyang hapon, Miss Dolly, and welcome dito sa One Nutrition, One Nation. Ay, masustansyang hapon din po, Aztec Flores, at kinagagala ko po na ako ay makasali sa inyong radio program. Oo, kami rin, natutuwa. Opo, maraming salamat po at binabati ko rin po kayo sa successful nationwide celebration ng Nutrition Month noong nakaraang buwan. Oo nga. Alam mo sa tulong ng mga NGOs kagaya ninyo, ng ating mga local governments at mga partner agencies sa national level, kaya lagi tayong successful. Opo. Oo, taon-taon. Opo, Okay. congratulations po ulit. Oo, thank you very much, Dali. So, punta na tayo sa ating technical discussion. Para sa kapatiran ng mga ating tagapakinig, ano ba ang tamang edad, Dali, sa pagbibigay ng complementary food? At meron bang masamang epekto nung masyadong maaga o kaya naman ay delayed na pagbibigay ng complementary food? Opo. Ayon po sa World Health Organization, ang tamang edad sa pagbibigay ng complementary food ay sa ika-6 na buwan habang patuloy sa pagpapasuso ng gatas ng ina. Okay, oo. Ang masamang epekto po ng masyadong maaga o delayed na pagbibigay ng complementary food ay maaaring maging sanhi ito ng hindi maayos na paglaki ng baby at maaaring makasanayan na kumain na ng pagkaing pamilya at tuluyang makalimutan ang pagpapasuso ng gatas ng ina. Alam natin na ang gatas ng ina ay kumpleto sa sustansya hanggang sa 6 na buwan. Oo. Kung masyado namang delayed. Kung masyadong delayed naman ang pagbibigay ng complementary food, mabagal ang paglaki para maging malusog ang bata dahil hindi sapat at kulang na sa sustansya ang nakakain ng baby. Oo. So yung breast milk kulang na, tapos kung kulang pa rin late pa rin yung pagkain, lalo na siyang
mako-compromise. Ganun Opo. ba yun? Opo, dapat talaga matugunan or mapunuan na natin yung pangangailangan ni baby. So, dapat magbigay na tayo ng complementary food. Kung masyado nang delayed ang pagbibigay ng complementary food, ang magiging resulta nito ay magiging kulang sa timbang o magiging payat ang baby at kulang sa taas o magiging pansot. At ang resulta ay magiging sakitin ang baby. Malnourished, Malnourished, ika nga. Oo. Ano ba mga batayan, Miss Dolly, sa pagbibigay ng complementary food para matiyak natin na hindi maging malnourished yung baby at ma-ensure natin yung kanyang wastong nutrisyon? May 4 po tayong batayan na dapat tandaan ng Oo. mga nanay o nag-aalaga sa mga bata sa pagbibigay ng complementary foods. Oo. Para po matandaan natin, may abbreviation po. TASA. Tasa, oo. T ang T timely. Ang ibig sabihin po nito ay dapat sa edad na 6 na buwan at patuloy hanggang sa paglaki ang pagbibigay ng complementary food. Okay. Tapos yung A naman, adequate. Adequate. Okay. Opo. Dapat Sapat. ito ay sapat na sustansya, Oo. dami at uri ng pagkain na nararapat sa edad ng bata habang patuloy na binibigay ang breast milk or Breast milk pa gatas na rin. ina. Oo. Tapos ang S naman dapat safe. Safe. Opo, Okay. safe. Ligtas. Dapat malinis, ligtas ang pagkain at ang mga gagamitin na Gamit sa sa paghanda at pagluto paghanda, para oo. maiwasan ang kontaminasyon sa mikrobyo para hindi magkasakit ang baby. Tapos yung pang-4, tasa, dapat appropriate. Ang Appropriate. ibig sabihin, Okay. mahalaga na ang complementary food ay angkop sa edad ng bata na kakain. Anong ibig sabihin pag halimbawa, Tama yung lambot at dami. okay. para Yung kay consistency baby. niya. Opo, sa umpisa kasi ang pagkain dapat malambot o soft or mash, dapat ligisin ang pagkain kapag ang baby ay lumalaki na, dahan-dahan na binibigyan na ng pagkain na pwede na niyang nguyain. Medyo solid. Oo. Medyo solid, at saka habang lumalaki ang baby, ang pagkain ay nanggagaling na sa pang-araw-araw na kinakain ng pamilya. Okay. So, simple lang mga kaibigan. Ang ating tandaan yung kanyang reminder o para batayan sa pagbibigay ng complementary food ay TASA or parang TASA. Pero T stands for timely, A for adequate or sapat, ang dami at ang uri. Tapos yung S niya ay dapat safe o ligtas, malinis yung pagkain at saka yung gamit sa paghanda ng pagkain. At yung A naman yung appropriate sa kanyang edad, angkop sa kanyang edad, tama rin yung dami, Lambot, opo, oo, dami. at saka lambot o texture. Texture, opo. O sige, diyan ka lang muna, Miss Dali, ha? Opo. Oo, mga kanutrisyon, sana ay tatandaan nyo na ang dapat ay makakumpleto muna si baby ng 6 months na edad bago siya bigyan ng solid foods. Pareho pong makakasama kay baby ang masyadong maaga at pati din ang masyadong delayed na pagbibigay ng solid foods. Pero huwag kakalimutan, mahalagang ipagpatuloy ang pagpapasuso kahit kumakain na si baby. Tandaan nyo rin yung TASA. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan. Kasama natin si Miss Dali Riario, isa sa mga national trainers on infant and young child feeding at sharing monitoring and evaluation officer ng Helen Keller International. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang mga sanggol na may edad 6 na buwan ay kailangan ng bigyan ng complementary food o karagdagang pagkain. Ang angkop na complementary food kasama ng patuloy na pagpapasuso hanggang 2 taon ay nagtataguyod ng pinakamabuting paglaki at kalagayang pangnutrisyon ng mga bata at sanggol. Hinahadlangan din ito ang pagiging bansot ng mga batang may edad 6 hanggang 24 na buwan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw? Sigurado ka sa sustansyang taglay nito basta't wasto sa uri at sapat sa dami ang kakainin mo. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation.
Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at sa ating pagpapatuloy, alamin naman natin mula pa rin sa ating guest na si Miss Dolly Riario. Isa po siyang member ng National Trainer on Infant and Young Child Feeding ng National Nutrition Council at siya ring Monitoring and Evaluation Officer ng Helen Keller International. At alamin natin mula sa kanyang ilan pang mahalagang impormasyon tungkol sa wastong pagpapakain kay baby. Miss Dolly? Opo. Oo, kailangan ba ng special food ni baby o pwede rin bang manggaling sa tinatawag nating family pot o yung kinakain normally ng pamilya ang papakain natin sa kanya? Opo, may dalawa kasing klase ang complementary foods, yung tinatawag nating special food. Ito ay inihahanda, hindi na tayo pwedeng magbili pa ng panibagong food. Ito ay pwedeng ihanda para sa mga baby na nag-e-edad 6 na buwan pa lang, na wala pa silang ngipin, may special na paghahanda. Dapat ito ay malambot, na hinahaluan ng konting mashed food or linigis na pagkain. Oo. Tapos yung pangalawa naman, ito yung maaari itong kunin lamang sa kinakain ng pamilya, na dapat ligisin or mashed or gawing pino ang pagkain or finely chop. Ito ay binibigay natin sa batang nag-e-edad ng 7 buwan at mahigit hanggang 2 taon. Okay. So, when you say special food, hindi naman ibig sabihin special as in bibilin mo pa sa grocery Hindi na po. o sa ano. So, kailangan lang ng special Ng preparation. preparation. Oo, halimbawa, kung halimbawa, bigyan natin ng example, patatas. Opo. Imamash natin yung patatas, aanin natin ng, para yung nilagang patatas lalambot pa. Opo. Dahil wala pang ngipin si baby. Tama po. Yun namang pagsabi mong kukunin natin sa family pot. Halimbawa, po noon ay tinolang manok. So, kukunin lang natin yung papaya o kaya sayote at manok. Tapos, Okay. liligisin natin o imamash yung papaya or sayote at yung manok naman ay i-flake natin or i-slice natin thinly. Tapos, yun na pong ibibigay natin sa ating baby. Pero meron tayo ng ano doon, 'di ba, caution na Opo. bago tinimplahan yung halimbawa tinola, Opo. kukuha na tayo ng parte para sa baby, 'di ba? Opo. Kasi hindi pa, Opo. 'di ba? Anihin mo nga, i-explain mo nga sa ating mga tagapakinig kasi baka ma-miss nila medyo maalat-alat na yung Opo. timpla Bago po timplahin natin yung pagkain para sa ating pamilya, Oo. dapat kumuha na tayo, ihiwalay na natin yung pagkain para kay sa baby. Oo. So, halimbawa, yung kanina nga sa tinolang manok, Oo. so, kumuha na po tayo ng papaya, sayote, or kaya manok. So wala pang Timpla po. wala pang timplang alat, Alat, ano? opo. O kaya paminta, no? Opo, at saka Oo. asin. Anong ibig sabihin nun? Bakit natin iiwasan yung ganung practice? Para po kasi hindi pa masyadong, yung baby, hindi pa kaya yung kanyang pag-digest Oo. ng pagkain. Oo. So, dapat yung iwasan muna natin ng mga iba pang ingredients na hindi pa kayang ma-digest ng baby. Oo, kasi immature pa yung Immature kanyang pa ibang po. mga organs, ano? Opo. Okay, paano naman malalaman ng mami o yung nag-aalaga kay baby na tama yung pagpapakain na binibigay nila kay baby?